Hello mga ka-e-learners! Kumusta? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa sistema ng edukasyon sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Makikita at mararamdaman ang epekto ng pananakop ng mga Amerikano sa sistema ng pampublikong edukasyon na itinayo nito sa bansa mula 1898 hanggang 1946. Sinimulan ang pagtatatag ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas noong Mayo 1898 kung saan mga sundalong Amerikano ang mga unang guro. Noong 1901, ang pinakamalaking pangkat ng mga guro ay dumating sa Pilipinas lula ng barkong Thomas kaya sila ay tinawag na Thomasites. Sa ilalim ng Batas Bilang 74, itinatag ang kagawaran ng pampublikong instruksyon o Department of Public Instruction. Sa pamamagitan din ng batas na ito ay nabigyang daan ang pagkakaroon sa bansa ng mga normal school at trade school tulad ng Philippine Normal School na ngayon ay PNU at ang Philippine School of Arts and Trades na kilala ngayon bilang Technological University of the Philippines. Noong 1906, nagpadala ng mga Pilipinong scholar ang pamahalaang kolonyal sa Amerika. Tinawag silang mga pensyonado dahil tinutustusan ng pamahalaan ang kanilang pag-aaral. Marami sa kanila ang nag-aral ng edukasyon, abugasya, medisina at enhenyerira. Pagbalik ng mga ito sa Pilipinas, sila ang mga naging guro at propesor o kaya ay tagapaglingkod sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Noong 1907, pinalabas ng Asambleya ng Pilipinas ang Batas Gabaldon na isinulat ng mambabatas na si Isauro Gabaldon ng Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng batas na ito, nabigyang bisa ang pagtatayo ng dalawang pampublikong paaralan sa bawat lalawigan. Maraming estudyante ang nakapasok sa mga pampublikong paaralan dahil ito ay sapilitan. Ingles ang ginamit bilang wikang panturo. Bagamat hindi na bago sa Pilipinas ang libre at sapilitang pagpapaaral dahil naisagawa na ito noong panahon ng mga Espanyol, mas malakas naman ang naging epekto ng programa ng mga Amerikano dahil naging mas malawak ang saklaw nito. Narito ang mga epekto ng programang edukasyong pampubliko ng mga Amerikano. Bukod sa matrikula, libre rin ang mga aklat, lapis at papel. Kaugnay pa nito, nagpalabas din ang mga Amerikano ng kautusan na maaaring ikulong ang mga magulang na hindi pinapapasok ang kanilang mga anak sa paaralan. Dahil sa patakarang ito, lumaki ang bahagdan ng mga mamamayan na natutong bumasa at sumulat at ang wikang Ingles ay agad na naging pangunahing wika ng edukasyon at pamamahayag. Naging daan din ang edukasyon sa pagsali ng mga kaalamang kanluranin ukol sa pag-aalaga ng kalusugan at pagpapanatili ng kalinisan upang makaiwas sa sakit. Sa panahon din ng mga Amerikano, naitatag sa bansa ang mga pamantasan tulad ng Universidad ng Pilipinas noong 1908. Ito ang naging sentro ng edukasyong sekular na hindi katulad ng mga pamantasang pinatatakbo ng mga kongregasyong Katoliko. Bukod sa simbahang Katoliko, binigyang laya rin ng mga Amerikano ang ibang sekta ng relihiyon na nakapagtatag ng mga institusyong pang-akademya. Ang halimbawa nito ay ang mga protestante na nagtatag ng Silliman University sa Dumaguete sa Isla ng Negros noong 1901. Nakapagtatag din ang mga sekular na pribadong mga pamantasan tulad ng Far Eastern University at University of Manila. Nabigyan din ng pagkakataon ang pagtatatag ng mga universidad para sa kababaihan tulad ng Escuela de las Señoras na ngayon ay kilala bilang Centro Escolar University at Philippine Women's University. Nagbigay daan ito sa pag-usbong ng mga babaeng profesional sa larangan ng medisina, abugasya at edukasyon.